We are the Joshua generation, ready for battle, possessing every land. Molded, prepared, and trained by His mighty hand, taking every tribe and nation. Determined to fight, we're here to establish His kingdom, taking the nations, 'cause the King is about to come. Arise, Joshua generation, show forth His praise and our salvation. Jesus, you are exalted. We are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Lord, we lift your name on high. We are the Joshua generation. Joshua generation, Ready for battle, possessing every land. Molded, prepared, and trained by His mighty hand. Joshua generation, Taking every tribe and nation. determined to fight, we're here to establish His kingdom, shaking the nations, 'cause the King is about to come. Arise, Joshua generation, show forth His praise and our salvation. Jesus, you are exalted. We are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Lord, we lift your name on high. Determined to fight, we're here to establish His kingdom, shaking the nations, 'cause the King is about to come. Arise, Joshua generation, show forth His praise and our salvation. Jesus, you are exalted. We are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Lord, we lift your name on high. Arise, Joshua generation, show forth His praise and our salvation. Jesus, you are exalted. We are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Lord, we lift your name on high. Arise, Joshua generation, arise, Joshua generation, arise, Joshua generation. We are the Joshua generation, ready for battle, possessing every land. Molded, prepared, and trained by His mighty hand, taking every tribe and nation. Determined to fight, we're here to establish His kingdom, taking the nations, 'cause the King is about to come. Arise, Joshua generation, show forth His
Jesus, you are exalted. We are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Lord, we lift your name on high. We are the Joshua generation. Joshua generation. Ready for battle, possessing every land. Molded, prepared, and trained by His mighty hand. Joshua generation. Taking every tribe and nation. Determined to fight for Him to establish His kingdom. Shaking the nations, 'cause the King is about to come. Arise, Joshua generation, show forth His praise and our salvation. Jesus, you are exalted. We are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Lord, we lift your name on high. Determined to fight for Him to establish His kingdom. Shaking the nations, 'cause the King is about to come. Arise, Joshua generation, show forth His praise and our salvation. Jesus, you are exalted. We are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Lord, we lift your name on high. Arise, Joshua generation, show forth His praise and our salvation. Jesus, you are exalted. We are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Lord, we lift your name on high. Arise, Joshua generation, arise, Joshua generation, arise, Joshua generation. We are the Joshua generation, ready for battle, possessing every land. Molded, prepared, and trained by His mighty hand. Taking every tribe and nation. Determined to fight, we're here to establish His kingdom. Shaking the nations, 'cause the King is about to come. Arise, Joshua generation, show forth His praise and our salvation. Jesus, you are exalted. We are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Lord, we lift your name on high. We are the Joshua generation. Joshua generation. Ready for battle, possessing every land. Molded, prepared, and trained by His mighty hand. Joshua generation. Taking every tribe and
Arise, Joshua generation, show forth His praise and our salvation. Jesus, you are exalted. We are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Lord, we lift your name on high. Determined to fight, we're here to establish His kingdom, shaking the nations, 'cause the King is about to come. Arise, Joshua generation, show forth His praise and our salvation. Jesus, you are exalted. We are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Lord, we lift your name on high. Arise, Joshua generation, show forth His praise and our salvation. Jesus, you are exalted. We are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Lord, we lift your name on high. Arise, Joshua generation. Arise, Joshua generation. Arise, Joshua generation. We are the Joshua generation, ready for battle, possessing every land, molded, prepared, and trained by His mighty hand, taking every tribe and nation. Determined to fight, we're here to establish His kingdom, shaking the nations, 'cause the King is about to come. Arise, Joshua generation, show forth His praise and our salvation. Jesus, you are exalted. We are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Lord, we lift your name on high. We are the Joshua generation. Joshua generation, Ready for battle, possessing every land. Molded, prepared, and trained by His mighty hand. Joshua generation, Taking every tribe and nation. determined to fight, we're here to establish His kingdom, shaking the nations, 'cause the King is about to come. Arise, Joshua generation, show forth His praise and our salvation. Jesus, you are exalted. We are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Lord, we lift your name on high.
kingdom, shaking the nations, 'cause the King is about to come. The wise Joshua generation, show forth His praise and our salvation. Jesus, you are exalted. We are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Lord, we lift your name on high. Arise, Joshua generation, show His praise and our salvation. Jesus, you are exalted. We are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation.
Let us come and adore Him, rest in His peace, and bow before Him. Sing, all you people, the Lord Almighty reigns. Sing, every creature of God, come bless His name. For He is good, for He is good. He was born to conquer the grave. Light of the world, the reason for Christmas Day. Stars we have seen over deserts and oceans. The darkness was deep, but never hopeless. Redemption came, and His name is Jesus. Sing, all you people, the Lord Almighty reigns. Sing, every creature of God, come bless His name. For He is good, for He is good. He was born to conquer the grave. Light of the world, the reason for Christmas Day. From the mountains we will shout it out, for the Lord our God Almighty reigns. He is with us, He is with us now, for the Lord our God Almighty reigns. From the mountains we will shout it out, for the Lord our God Almighty reigns. He is with us, He is with us now, for the Lord our God Almighty reigns. Sing, all you people, the Lord Almighty reigns. Sing, every creature of God, come bless His name. For He is good, for He is good. He was born to conquer the grave. Light of the world, the reason for Christmas. Sing, all you people, the Lord God Almighty reigns. Sing, every creature of God, come bless His name. For He is good, for He is good. He was born to conquer the grave. Light of the world, the reason for Christmas Day. Light of the world, the reason for Christmas Day. So, ngayon po ay araw po ng linggo at alam po natin na nalalapit na po yung date ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesus. Pero alam po natin na hindi naman talaga ito December 25. Amen? Pero nakikiselebrate tayo sa buong mundo that we celebrate this Christmas. Amen? So, sa lahat po ng nasa online celebration ng ating pong Sunday worship service, sa lahat po ng mga nanunood, amen, at nakikijoin sa araw na ito, sa Luzon, Visayas, Mindanao,
and mga international churches po natin, and even lahat po ng mga VIP, lahat po ng mga first time lang sa service na ito, sa online service na ito. Mga kapatid, binabati ko po ang lahat na maligayang Pasko, pinagpalang Pasko sa bawat isa. Amen? Palakpakan naman natin ang Panginoon. Hallelujah! Amen? Ang papuri ay para sa Diyos. Purihin ng Panginoon. So, ngayon po ay nasa team pa rin tayo ng God's faithfulness. So, i-connect po natin ang kabutihan, ang kabaitan, ang kabutihan ng Diyos sa pagdiriwang ng ating pong Kapaskuhan. Amen? Siguro excited na po kayo, no? Dahil malapit na, konting araw na lang ay sasapit na yung Noche Buena. Amen? Pero dapat maintindihan po ng lahat na ang Christmas meron po yung meaning. Lalo po sa lahat ng mga Kristiyano, sa lahat po na nagmamahal, sa lahat po ng tagasunod ni Kristo. Amen? Sino po ba ang mga tagasunod ni Kristo? Amen. Tayo po ay mga tagasunod ni Kristo at tayo po dapat talaga ang nakakaalam ng tunay na kahulugan ng Christmas. Amen? So, ang ating pong pag-uusapan sa oras na ito is all about Christmas, the promise of God's faithfulness. So, ito palang Christmas, mga kapatid, is a promise of God's faithfulness. Amen? Dapat napapag-meditate natin yan. Bakit ba may Christmas? Bakit ba taon-taon pinagdiriwang natin ng Christmas? So, mga kapatid, ang Christmas o ang Kapaskuhan o ang pagsilang ng ating Panginoong Hesukristo is a proof that God is in charge of things. Amen? Na ang Diyos ang may control. Amen? Na siya ang in charge sa lahat. Amen? Sa lahat ng buhay ng tao, in charge siya. Sa lahat ng mga pangangailangan ng tao, in charge siya. Amen? Kaya pag sinabing Christmas, amen, hindi lang po ito batian ng Merry Christmas, bigayan ng regalo. Kailangan na iintindihan natin bilang mga Kristiyano na ang Christmas ay pruweba. This is a proof that God is in charge of things. Siya ang may kontrolado ng lahat. Amen? Siya ang in charge. Siya ang bahala. Amen? So, no matter how difficult yung mga situation, alam ko, ang bawat isa sa atin, dumadanas ng mga mabibigat na sitwasyon, amen, sa buhay. Ako po, naranasan ko po, nang naglingkod ako sa Panginoon, mga kapatid, naranasan ko po ang iba't ibang klase ng sitwasyon. Kung kailan ka na born again, kung kailan mo nakilala ng tunay si Jesus, tsaka ka nagkaroon ng malalaking problema. Bakit kaya? Kasi God is in charge. Amen? Doon mo makikita na si God mayroong gagawin kapag may difficulties tayo sa buhay. May sakit ka ba? Ikaw ba ay may kahirapan? Ikaw ba ay depressed? God is in charge. Amen ba? Amen, mga kapatid. Kasi God's promised Son, yung promise ng Diyos na anak niya ay dumating dito sa mundo at the proper time. Amen? Right timing si God nang dumating siya nung panahon na yon hanggang dumating siya sa mga buhay natin ngayon. Amen? Hindi po nahuhuli si God. Kung kailan kailangan mo siya at ikaw ay magkakaroon ng mabigat na problema, mga kapatid, doon siya nakilala mo. Amen? Doon siya dumating sa buhay mo. Amen? Lahat po tayo ay may promised Son na binigay ang Ama sa atin. So that is the Christmas promise to us. Merong promise ang Christmas sa atin o yung Kapaskuhan o yung kapanganakan ng ating Panginoong Jesus. So wala pong delay. Amen? So whatever God started, anuman yung sinimulan ng Diyos, ay tatapusin niya. Amen? Mula nang siya ay pinanganak, hanggang siya ay umabot doon sa cross ng Calvary. Amen?
hindi po siya, siya po'y naging tapat, mga kapatid. Hindi po siya bumitiw. Amen. Kahit masakit, kahit mahirap, yung pinagdaanan ng ating Panginoong Jesus, sobrang hirap ang pinagdaanan niya. Amen. Gusto niya na lang yung katawan niya ay bumibigay. Pero, pinagtiisan niya, hanggang sa dulo para matapos niya lang yung dapat niyang matapos dito sa lupa. Ito ay para sa atin. Amen? Kung isipin natin, pag pinanood po natin yung mga pelikula, yung mga kwento, yung patungkol sa ating Panginoon Jesus, kung siya ay nahandun sa cross ng Calvary, makikita mo doon ang duguan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Kinaya niya hanggang sa cross na sinigaw niya, it is finished. Ibig sabihin, natapos niya ang mission niya para sa ating lahat. Amen ba? Amen? And so, God's promise is fulfilled. Amen? Na-fulfilled. Amen? Nagkatotoo yung mga promise ng Diyos sa atin. Amen, mga kapatid? So, nangangahulugan po, this means every time. So, ngayon, malapit na ang Pasko. Every time na isi-celebrate natin ang Christmas, tandaan natin, it is a sign of God's faithfulness. Amen. Ito po ay sinyales ng katapatan at kabutihan ng Diyos sa atin. So sabihin mo nga, God's faithfulness. God's faithfulness. Amen. Kapag nagse-celebrate tayo ng Christmas, laging nasa isip natin, hindi yung mga bagay na material. Ano kaya matatanggap ko this coming Pasko? Meron kayang mabubunod kaya ako sa raffle? Meron kaya akong tatanggapin package? Meron kayang ibibigay na regalo yung anak ko? So, hindi po mga material na bagay ang kahulugan ng Christmas. Amen? Ang kahulugan po nito ay katapatan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen po ba? So nakikita natin, marami tayong nakikitang difficulties dito sa mundo, kahit sa pamilya natin, nakakaranas tayo ng difficulties, ibig sabihin may mga hard times, may mga broken relationship, merong mga anger, merong mga kung ano-anong mga hindi magagandang bagay na nangyayari sa atin. So, marami po tayong pinagdadaanan. And sometimes, we felt it was all over. Amen? Pero suddenly, si God ay enabled us. So, ang Diyos ay binigyan tayo ng kakayanan. Amen? Bakit kayo naririto ngayon? Bakit nakatayo pa rin tayo in spite na merong mga hindrances, may mga obstacles, may mga barriers? Bakit tayo ay nananatili? Bakit? Kasi inibigyan tayo ng kakayanan ng Diyos because of His Son, Jesus Christ. Amen po ba? Amen. So tingnan po natin. Tingnan natin itong pinag-uusapan natin. Mag-focus po tayo kung ano ang binigay ng Diyos sa atin nung ibinigay niya si Jesus sa atin. Amen? So, kwento muna tayo, ha? Kwento muna tayo. Yung Christmas story, i-recall po natin kasi baka nakakaligtaan natin or di natin nababasa o kailangan nating pagbulay-bulayin yung kapanganakan ni Jesus. Ano ba yung story? Alam niyo na yung story, pero ito po yung pinapagawa ng Panginoon ngayon sa atin na alalahanin natin kung ano yung pangyayari nung panahon nang ipinanganak si Jesus. Amen? So, let's imagine Nazareth. Amen? Imagine po natin ang Nazareth. Hindi pa tayo nakarating dun no? Gusto ko nga makarating sa Israel pero ngayon po mag-imagine po tayo sa Nazareth. Amen? At the city of Nazareth, kung saan merong isang handsome young man. Sino to? Si Joseph. Napaka-handsome young man ni Joseph. And then, merong itong si Joseph, meron ding isa naman na beautiful young woman na si Mary. Ang ganda-ganda siguro ni Mary, no? Kung di natin nakita kasi si Mary, pero ang
explanation doon, maganda po si Mary at handsome si Joseph. So ito pong si Joseph ay a small businessman. Ayan. Siya po ay isang karpentero at lahat ng ginagawa niya handmade talaga ni Joseph. At ang importante dito, Joseph is a God-fearing man. So siya po ay may takot sa Diyos. Amen? Si Joseph. So ito namang si Mary ay a godly young girl and siya po ay napakaganda. Amen? So tinan mo yung kapatid mo dyan, maganda at gwapo, ganyan. Ganyan noon si Mary at si Joseph. Amen? Sabi dito, yung beauty ni Mary o viewed upon her cheek, siguro mamula-mula pa, no? At talagang napakaganda ni Mary. Ngayon, nagkita tong dalawa. Amen? So, they become acquainted. Amen? And sila po ay nagplano na magpakasal. Ang talagang kaugalian po ay bago sumama ang isang babae sa kanya mapapangasawa, kailangan ay ikasalo sila. The Bible refers the time as the time of marriage. So, napakagandang couple nitong dalawa na nasa Nazareth. Amen, na nasa Nazareth. So, they are, itong pong si Joseph at si Mary is an ordinary lang po. Sila katulad lang natin. Amen, kasi marami kasi iba ang pagkakaintindi doon sa pagkatao ni Joseph at ni Mary. So si Joseph at si Mary is just like us, an ordinary people, mga kapatid. So sila po ay hindi sila mayaman, amen? At pero kilala nila ang Diyos, amen? Itong si Mary at si Joseph. So itong si Mary, nag-appear sa kanya ang angel. Amen? Siguro nabasa niyo sa Bible, nag-appear, sabi doon ng angel. Sinong angel ito? Si Gabriel. Doon. So si Gabriel, sinabi sa kanya, magkakaroon ka ng anak. Amen? So ibibir mo, ilalagay mo, magkakaroon ka ng anak sa sinapupunan. Amen? Pero kahit hindi ka pakasal kay Joseph, it will be conceived by the Holy Spirit. Amen? So Gabriel, sinabi ni Gabriel kay Mary that she has been given a special favor of God. So ginawang may special purpose pala kay Mary, mga kapatid. Amen? So may special favor. Ikaw ang magdadala sa sinapupunan mo ng Messiah. Amen? So, she is the one whom God has chosen, amen, na maging nasa sinapupunan niya ang Messiah. So, the seed of woman into this world. So, the promise of Christmas is Jesus crushing Satan. Amen? So, ngayon, nung nalaman ito ni Mary sa angel, so, syempre nag-alala si Mary. So pumunta siya, nalaman niya na yung kanyang auntie na si Elizabeth ay miraculously ay nag-conceive din. Amen? Meron din miraculously sa kanyang old age ay meron din baby sa kanyang sinapupunan. So pumunta doon si Mary kay Elizabeth at sinabi niya yung problema niya. Amen? Kasi hindi pa sila kasal ni Joseph, meron ng baby sa kanyang sinapupunan. Amen? So, 3 months si Mary doon sa kanyang auntie Elizabeth. So, ngayon, after that 3 months, nag-iintay itong si Joseph. Diba? Magpapakasal kasi sila eh. So, nung na-notice niya, nang dumating na si Mary, halata na, diba? Pagka 3 months na, medyo halata na. So, nakita ni Joseph na may baby na si Mary. So sa kanyang sitwasyon na to, iniisip niya na naging unfaithful sa kanya si Mary. Amen? So nagtaksil sa kanya. Amen? Pero alam naman po natin, sabi niya, hindi niya alam ang gagawin niya ni Joseph. Hindi niya alam ang gagawin niya. So determinado siya na mag-file na siya ng bill kahit hindi pa kasal ng divorce privately. So ipa-private niya, hindi niya ipapangalandakan kasi gusto niya rin na
i-avoid si Mary ng public humiliation. Ibig sabihin para hindi siya mapahiya. Kasi delikado po, babatuhin po si Mary ng kasi sa kanyang ginawa. Amen? But the marriage, gusto niyang i-end na yung marriage. So at that moment, ng kanya pong pag-iisip, habang siya natutulog na siya nanaginip. Amen? Nanaginip si Joseph. Kinausap siya ng angel na huwag kang matakot pakasalan si Mary. Amen? Go and marry, kailangan pakasalan mo si Mary. Kahit ganun ang kanyang sitwasyon, huwag kang matakot. At ipinaliwanag sa kanya yun ng angel. Amen? So, ngayon, naging asawa na ni Joseph si Mary. Amen? So, pero alam naman natin na hindi po sila nagkaroon ng marriage act until the birth of Jesus. Amen? So, the very Christmas promise Himself. Amen? So, napaka-difficult po. Amen? At painful sa life ni Joseph. Diba? Sa mga kalalakihan, diba? Painful and difficult sa life ni Joseph. Na ito pong kanyang pinanindigan si Mary. Pero mas mahirap kay Mary, exceedingly mas mahirap kay Mary itong sitwasyon. Paano niya i-explain, paano niya explain sa kanyang husband yung pangyayari, amen? At paano niya rin i-explain sa mga tao, amen? So, noong panahon na yon ay nagkaroon ng census. Pumunta sila Mary at si Joseph doon sa Bethlehem. Amen? Kasi ito po ay prophesied na doon ipapanganak sa Bethlehem si Jesus. Kasi si Joseph ay nasa lineage siya o nakalinya siya doon sa sa descendant ni David at ni Bathsheba through Solomon. So, kailangan pumunta sila doon para doon sa census. So, napakahirap para kay Mary, no? Nag-travel sila papuntang Bethlehem para doon ay magpalista sila at manganganak na po si Mary. Alam naman natin yun na manganganak na si Mary. Amen? At there seems to be no compassion on the part of the people dahil ang daming tao ng panahon na yon doon sa Bethlehem. Amen? So, Mary gave birth. Ayan, amen. Praise God. Palapakan naman natin. Mary gave birth. Amen. Kay Jesus, wrap Him in clothes. Tandaan natin yung word na wrap in clothes. Siya ay pinalot. Amen. Parang regalo. Diba? Binalot si Jesus. And laid Him in a manger. Sa sabsaban po, nilagay si Jesus. Amen. So, nakita po natin doon. You see that ito pong plano ng Diyos kay Mary, kay Joseph, at kay Jesus ay na-fulfill. Amen. Yung kalooban ng God ay nagkaroon ng katuparan. So, but it was a difficult times of their lives. Napakahirap nung panahon na yon, yung kalagayan ni Joseph at ni Mary, yung sitwasyon po nila. Amen. So, nung ginawa ito ng Diyos sa buhay nila, kahit ito napakahirap at napaka-painful kila Joseph at kay Mary, so yung birth ni Jesus is a wonderful lesson sa bawat isa sa atin. Amen? Napakagandang lesson po itong pagkakasilang kay Jesucristo. Amen? So, as we walk through this world, amen, ay marami po tayong difficulties na pagdadaanan, katulad ni Mary at ni Joseph. Amen? So, ito po ay isang lesson sa atin na kapag may pinagdadaanan ka, merong Jesus. Amen? Na pumunta dito sa lupa para po sa atin. Amen? So, we only have the Word of God. During our difficulties, meron tayong salita ng Diyos para tayo ay gabayan. Amen? But sometimes, itong Word of God na ito, just like Joseph and Mary, ay parang hindi clear sa atin na kung ano yung gagawin po natin. Amen po ba? So, may mga bagay na
tinatanong ka sa Diyos, amen? Sinasagot ka naman ng salita ng Diyos na sometimes mahirap mong paniwalaan. Katulad ni Mary, ang hirap paniwalaan, pero nangyari sa kanya. Amen? Katulad sa atin, kahit may mga pinapagawa sa atin ang Diyos na mahirap, pero dapat nating gawin. Kasi yun yung kalooban ng Diyos sa ating buhay. Amen? So, many times, maraming mga pagkakataon, ang babae at lalaki, amen, ay nangako na sila ay magpa-follow kay Jesus. Tayo yon, di ba? Tayo yon mga kapatid, nangako tayo na susunod tayo sa Diyos, amen? And kahit na mahirap mga kapatid, kapag tayo ay lumapit sa Diyos, naniwala sa Diyos at tayo ay nagdesisyon na tayo ay susunod, magpo-follow tayo sa Panginoon mga kapatid, mahirap man, we will find it difficult, pero alam po natin na yung task na binigay sa atin ay makakatapos po tayo. Amen? Makakatapos po tayo. So, mga kapatid, mga friends of God, amen? Believe in God. Stay faithful, mga kapatid. Kailangan maging tapat tayo. Amen? God's glory is going to be revealed. Yung glory ng Diyos ay i-reveal po sa atin when we are obedient. Amen? To Him. Kailangan lang tayong mag-obey. Kahit po mahirap ang buhay dito sa lupa, ang hirap sumunod. Amen? Ang daming gustong ipagawa sa atin ng Panginoon. Sometimes, even yung sarili natin, kailangan nating supilin, i-discipline, mga kapatid, but stay faithful and obedient to God. Amen? So, hindi po natin maarok minsan kung bakit pinagagawa sa atin ito ng Diyos. So, mga kapatid, meron tayong tatlong pagbabago. Amen? 3 differences. May pagbabago na ginawa ang Diyos sa atin nang binigay si Jesus. Mula nang ibinigay si Jesus sa atin ng Ama, mayroong tatlong pagbabago o differences sa buhay natin. Amen? At ito po yung promise of God's faithfulness. Amen? Palakpakan naman natin si Lord. Si Jesus, binigay dahil may promise siya. Amen? May promise ang Diyos kapagkat siya ay tapat sa mga buhay natin. Una, ano po itong promise of God's faithfulness? Number 1, the promise of peace with God. Amen? Ano ba ito? Kapayapaan sa Diyos. Amen? Sabi ko sa Romans chapter 5 verse 1, amen? Sabi dyan, we therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Meron daw tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Ano ba to? Ano bang kapayapaan to? Sabi dyan, we'll never have peace. Hindi po tayo magkakaroon ng peace with our fellow brother until we first at peace with ourselves. Kung di po tayo at peace sa ating buhay, hindi din tayo at peace sa ibang tao. Ngayon naman, we can never really be at peace with ourselves. Hindi rin tayo magiging at peace sa ating mga sarili until we are at peace with God. Kung hindi po tayo at peace with God, hindi po tayo magiging at peace sa ating sarili. Amen? And we will never be at peace with God until our sins have been forgiven. Yun po yung susi. Bago po tayo magkaroon ng kapayapaan sa Diyos, kailangan mapatawad muna ang ating mga kasalanan. Amen? So, sino ba dito? May first timer ba tayo dito ngayon, mga kapatid? Kailangan natin ang Diyos para magkaroon tayo ng kapayapaan sa Diyos ay magkaroon ng forgiveness of our sins. Amen? So mga kapatid, napaka-importante yung faithfulness ng Diyos. Kaya po bumaba si Jesus, amen, dito sa lupa para magkaroon ng kapatawaran sa lahat ng kasalanan. So kapag tayo lumapit sa Diyos, humingi tayo sa Diyos ng kapatawaran sa mga kasalanan natin, at tayo pinatawad ng Diyos, taimtim tayo humingi ng tawad, we are at peace with God. That is
is God's faithfulness. Tayo ay mayroong kapayapaan sa Diyos. Lahat payapa kapag alam mo na ikaw ay pinatawad, di ba? Minsan pag may kagalit tayo, di ba? Pag may kagalit ka, hindi ka at peace, di ba? Parang laging may bumabagabag sa'yo, may nagalit sa'yo, o mayroong hindi nagpapatawad sa'yo. Ganon din sa Diyos. Hindi po tayo at peace kapag hindi po tayo nagkaroon ng kapatawaran sa kasalanan natin. Kaya alam nyo, ito pong promise of peace with God is God's faithfulness sa atin. Kaya dito, si Jesus ay dumating sa lupa para magkaroon ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Amen? So everyday, dapat mga kapatid, lalapit tayo sa ating Panginoong Jesus. Amen? At hihingi po tayo ng grasya para tayo ay makahingi ng tawad. Lagi tayong nagkakamali, di ba? Lagi tayong merong mga bagay na nagagawa na against sa gusto ng Diyos. So, Jesus was born of a virgin. So, ibig sabihin nito, importante makita natin na tayo, nilabas tayo sa mundong ito ng ating tatay at nanay na merong kasalanan. Si Jesus, nilabas siya ni Mary ng walang kasalanan. So, si Jesus lang ang may opportunity para magpatawad ng mga kasalanan. Amen? Kasi siya ay walang kasalanan. Tayo ay makasalanan. Kaya napaka-bless natin kung makilala natin tunay ang Panginoong Jesus. Ma-encounter natin siya sa buhay natin. Amen? Tayo na mga pinagpala ng Diyos para makatawid at magkaroon ng kapayapaan sa Diyos at makahingi ng tawad sa Kanya para tayo magkaroon ng peace with God. Amen? So, people must come to Jesus. Lahat po tayo. Amen? Kaya po, di ba, ang saya po pagka meron pong tumatanggap sa Panginoong Hesukristo, kapag may lumalapit sa Diyos, nang dahil sa pag-share natin sa Kanya, sinishare natin ang mabuting balita ng tagapagligtas ng ating Panginoong Jesus. So, dahil kailangan makalapit ang tao sa Panginoong Jesus upang mapatawad ang ating mga kasalanan. Dahil siya lang ang may kakayanan para patawarin ang kasalanan natin at magkaroon tayo ng kapayapaan sa Diyos. Amen? Ito ay isa sa Christmas promise. So, mga kapatid, ang lalim ng Christmas. Amen? Kapatawaran sa kasalanan para tayo ay magkaroon ng kapayapaan sa Diyos. Amen? So, di ba, may illustration po ako. Ako po mahilig magluto. Ako po ay minsan nag-google ako or meron po akong binibiling cookbook. Kasi pagka tumitingin ka sa cookbook, nandun yung mga ingredients, di ba? Yung recipe, kailangan may ingredients. At dapat tama minsan yung sukat ng ingredients. So, dapat i-recall mo yung cookbook mo. Minsan pag nakakalimutan ko, babalik ako Yung, halimbawa, magluluto ako ng paksil na pata. Yung mga may mga sukat doon yan sa libro, sa cookbook. So, may illustration lang mo doon. So, pag nagkamali ka, magkakaroon ng pagkakamali, sometimes, mababago ang lasa, o masusunog, or hindi mo alam, di ba? So, yan. So, kailangan mapalo mo yung direction doon sa recipe. Kung wala yung ingredients, wala po. Amen? So, medyo delikado. Baka ano ang mangyari sa niluluto mo. So, sa atin din, mga kapatid, amen? Ilagay natin sa spiritual nating kalagayan. God has given us the recipe of life. Binigyan tayo ng Diyos ng recipe ng buhay. Sabi niya doon, you want peace? Gusto mo ba ng kapayapaan? Then, here is the recipe. Find forgiveness through Jesus Christ. Kanino lang? Ano ang recipe? Kay Jesus Christ lang manggagaling yung kapatawaran ng lahat ng ating kasalanan. Amen? So, live according to God's words. But if you leave out some of His ingredients, kapag iniwanan natin yung ingredients ng Biblia, ng salita ng Diyos, at tayo may ingredients ng mundo, alam naman natin yung ingredients ng mundo ay papupunta tayo sa kapahamakan nun.
Panginoon. Amen? Yung ating pong mga way ng ating buhay ay inilalagay natin sa ways ng mundo, yung ingredients ng mundo, baka magkamali tayo doon. Amen? Meron pagkakamali. Amen? So, yung life natin will blow up. Amen? So, that is why, kaya po meron meron po mga depression, kaya may mga tao na de-depress, kasi wala sila dun sa recipe, sa ingredients ng Word of God. Amen? Marami ang mga nagsusuicide, kasi hindi nila alam ang salita ng Diyos, hindi nila alam kung paano magkaroon ng kapayapaan. Alam niyo po, ang laki ng percentage, lalo sa ibang bansa, lalo sa mga kabataan at sa mga OFW, yung mga suicidal spirit. Amen? Dahil hindi nila alam yung recipe na sinasabi ng Diyos, gusto mo ba ng kapayapaan? Ito ay sa pamamagitan ng pagpapatawad ng Panginoong Yesus, magkakaroon ka ng peace with God. Amen? So yung depression, yung suicide, yung rejection, kasi hindi ka nakasunod doon sa recipe na gusto ng Diyos. Amen? Kaya nagkakaroon ng ganon. Kung tayo dito na mga Kristiyano, tayo na mga nakikinig ng salita ng Diyos, nakikinig, nagbabasa ng salita ng Diyos, dapat kung meron mang pumapasok na spirit of depression, suicidal spirit sa atin, mga kapatid, bumalik tayo sa kahabagan ng pagliligtas at pagpapatawad ng Diyos upang magkaroon tayo ng peace with God. Amen? So, napaka-importante po. Kasi baka maling recipe ng mundo ang ginagawa natin. Kaya minsan, nade-depress ka, na-struggle tayo, or minsan gusto mo nang magpakamatay dahil ano na yung life? Ano bang buhay pag ganito? Parang meron kang emptiness, may kakulangan ka. Kasi nga, kailangan natin malaman yung promise of peace with God. Amen? So, sabi ng Diyos sa atin, here's my gift. Amen? Ito ang regalo ko sa inyo. It is not just a gift. Hindi ito yung mga nakabalot ng gift natin. Amen? Sabi ng Diyos, this is not just a gift of a baby. Hindi lang po baby ang regalo ng Diyos sa atin. But it is the offer of peace with God. Amen? So, mga kapatid, palakpakan natin ng Panginoon for this. For God is faithful to His promise of peace. Dapat meron ka na yan, kapatid. Amen? Dahil alam mo, pinatawad ka ng Diyos, kaya mo nang magkaroon ng encounter. Every time gusto mo makipag-relate sa Diyos, kaya mo na makipag-usap sa Kanya kasi wala ka nang tinatago sa Kanya. Pinatawad ka sa Kanya sa iyong mga kasalanan. Amen? So number 2, tatlo lang to mga kapatid. Number 2 is the promise of help in the present. The promise of help in the present. Kasi si God offers help in present situation. Ano ba ang sitwasyon mo ngayon? Sabi dito, present situation mo. There is a promise. Amen. God is faithful. May promise na tulong ang Diyos. May promise na help ang Diyos sa present situation natin ngayon. Alam ko, may kanya-kanya po tayo mga sitwasyon. Amen. Mga kabataan. Amen. Mga nanay. Ayan. May mga ibang sitwasyon po tayo. Amen. Mga tatay, may ibang sitwasyon. Ano ba ang sitwasyon mo ngayon? Ito po ang gustong sabihin ng Diyos sa atin. Sabi diyan sa Psalms chapter 46 verse 1, pakibasa po ng malakas. God is our refuge. Sabay-sabay po tayo. God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Amen? Tingnan po natin sa Matthew chapter 1 verse 23. Sabi diyan, the virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel. Ulitin nga natin, Emmanuel. Ano bang ibig sabihin ng Emmanuel? God with us. Grabe, no? Pangalan pa lang na Emmanuel, God with us. Nasa sa atin ang Diyos, kasama natin ang Diyos. Amen? So, tingnan po natin yung birth ni Jesus. Ito mga
mga shepherd, yung mga nagbabantay ng mga sheep, amen, ay mga nakaupo po sila doon sa hillside. So nagwa-watch po sila ng kanilang mga sheep na binabantayan all night long. Ito po ang buhay ng mga shepherd noong panahon na yon. So sila po ay mahihirap. Amen. Ang buhay po sa kanila ay very hard, napakahirap at very harsh for them. Ito po yung mga shepherd. So wala po silang pag-asa. At hindi po nila alam kung kailan magiging better ang buhay nila. So one glorious night, amen, the angels appeared to them. So lumabas yung angel, di ba? Mga nakaupo mga shepherd, nagbabantay ng sheep, lumabas ang angel. At nag-appear sa kanila and made this wondrous announcement. So nag-announce yung angel dito sa mga shepherd. Unto you is born this day in the city of David a Savior who is Christ the Lord. So nakinig yung mga shepherd. Amen. So nung narinig nila ito mga kapatid, suddenly everything changed. May nagbago sa buhay nila nung narinig nila ang angel na sinabi na dadating ang Savior, si Jesus Christ. So God had become real to them. Naging totoo ang Diyos sa kanila. Amen? So God had come to help them, to be their Savior, to be present in the daily lives. So nagkaroon ng pag-asa itong mga shepherd. Amen? Sila ay mahirap, hirap na sila. Amen? Very harsh ang buhay sa kanila. Nung narinig nila ito, nagkaroon sila ng pag-asa. Amen? Tayo nung na-encounter natin si God, amen, mahirap ang spirito natin. Mahirap pa ang pera, mahirap ang finances, di ba? Ako po, nagsimula talaga po ako dyan. Amen? Nung ako po ay high school, nag-college, hirap po ako. Amen? Ang baon ko noon, mga kapatid, siguro pampamasahin lang, wala pang pangkain pa na panahon na yon. Pero nung na-encounter ko si God, amen, nagkaroon ako ng buhay, nalaman ko na may totoong Diyos. Amen? So, na magtutulong sa akin. Amen? At tutulong sa aking pamilya. So, to be my Savior. So, itong mga shepherd, nabuhayan sila, meron ng Savior. To be present in their daily lives. Na magiging present. Kasi sabi doon, God with us, Emmanuel. Di ba? Laging kasama. So, hindi sila laging nag-iisa. Amen? So, on the other hand, ito naman po yung tatlong wise men. Amen? Yung tatlong wise men na, alam niyo po, sila po yung very powerful. Sila po yung may power. Sila yung may authority. Sila yung very wealthy. Mayayaman ito, itong mga wise men na ito. So, pero meron po sa kanilang kulang. Mayaman sila, makapangyarihan sila, pero may emptiness sa buhay nila. Amen? Kaya yung mga mayayaman na wala pa sa Diyos, hindi pa nila nakikilalang tunay ang Panginoong Jesus, merong kulang. May kulang sa kanila, katulad nitong mga wise men. So, merong emptiness. So, when they saw the star, nakita nila yung star, they came because they needed help in their daily routine of life. So, tinan mo na, mayayaman na, may power na, nangangailangan pa rin sila ng tulong sa kanilang araw-araw na routine ng buhay. So, nung nakita nila itong star, the star promise, amen? So, hindi na nila tinigilan, amen? So, ang ibig sabihin, rich or poor, powerful or weak, ikaw man ay mahirap, mayaman, powerful ka man, or ikaw ay mahina, whoever we are, amen, kahit ano pa man tayo, we need help. Kailangan natin ng tulong, kailangan natin ng help in our day-to-day struggles. Kasi ang buhay dito sa mundo ay puno na struggles. Amen? Struggles. Purihin ng Panginoon. Sige nga, may magtataas ba rito ng kamay? Walang problema? Walang struggle sa buhay? Sige nga, magtaas nga tayo ng kamay. Di ba wala? Lahat po tayo ay may pinagdadaanan katulad nitong
mayaman na mga wise men at itong mga mahirap na shepherd. So there is where Jesus has stepped in. Amen. To be present with you and help you as a Christmas promise. Purihin ng Panginoon. Amen. So mga kapatid, tunay nga na ang Diyos natin ang tunay na help natin in times of our need. Amen po ba? Kaya lalapit lang tayo. Amen. Lapit lang tayo kasi promise ng Diyos yan of help in the present. Amen. So may illustration po dito that God's promise, the birth of Jesus, as fulfilling God's promise of deliverance. So, ang pagdating ng Panginoong Jesus sa buhay natin, nagkakaroon tayo ng deliverance. Amen? Ano man yung mga dapat na mawala sa atin, ano man yung mga dapat na tanggalin sa atin, nang dahil sa Panginoong Jesus, nagkakaroon tayo ng kalayaan. Amen? God's promise, the name Emmanuel, as assurance of His continued presence. So, palaging nandyan ang ating Diyos. God is with us. Emmanuel. So, Christmas time, mga kapatid, so sometimes nagiging sensitive tayo. Ano kaya ang regalo ko? Ano kaya ang gagawin ko para makatulong ako sa kapwa ko? Diba? Diba? Ganun tayo pag Christmas. Amen? Gusto natin makatulong tayo or sino man yung wala, mabigyan natin. At sino man yung may problema ay katulungan natin. That is because Christ came to help us. Dumating ang ating Diyos, si Jesus Christ, para tulungan tayo. So, ang Christmas, mga kapatid, nire-remind tayo that God has reached down to help us. So, nire-remind tayo ng Christmas na si God bumaba at reach out tayo para tayo ay tulungan. May problema ka ba ngayon, kapatid? Nire-reach out tayo ng Diyos. Amen. Nire-reach out tayo ng ating Panginoong Jesus. So the King of Kings and the Lord of Lords has visited our world. Amen. To cry with us. Ibig sabihin, para tayo ay samahan, amen, sa ating mga kapighatian. Ano ba yung mga kapighatian natin? Meron ka ba dinadala ng kapighatian sa panahon ngayon? So, ang kailangan natin ay si Jesus. Amen? Si Jesus lang. Amen? Ang kailangan po natin. So, rejoice with Him and to help us over the hurts and bumps of life. Amen? Lahat ng mga hurts natin ay alam ng Panginoong Jesucristo. So, mga kapatid, we could celebrate Christ and be those of good Samaritans every day because Christmas is held in the present. So, pwede po tayo maging good Samaritan. Ibig sabihin nun, meron tayong tinutulungan. Meron tayong, katulad ni Jesus, nang bumaba siya dito sa lupa, may tinutulungan siya. Tinutulungan niya tayo. So, ganun din po tayo, maging good Samaritans. Lalong-lalo na sa mga lost soul, mga kapatid. Kailangan ng mundong ito, kailangan ng kapitbahay natin, kailangan ng mga relatives natin na hindi pa nakakilala sa Diyos ang tulong galing sa Panginoon at tayo mga kapatid dapat magpagamit sa Panginoon. Amen po ba? Amen. So yun po, Christmas is God's help in the present time. So God is faithful to His promise of help. Kanino tayo tatakbo mga kapatid? Sa ating Panginoong Jesus. Siya ang ating katuang sa hirap ng buhay dito sa lupa. Amen? So lastly, number 3, hope for the future. So ito po yung isa sa pangyayari na nabago sa buhay ng tao nang binigay ni God si Jesus sa atin. When God gave Jesus, it was hope for the future. Ano yung hope sa Tagalog? Pag-asa. Amen? So, nagkaroon ng pag-asa. So, tingnan po natin yung Isaiah 41 verse 10. Sabi dito sa Isaiah 41 verse 10, so, do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you.
I will uphold you with my righteous right hand. Anong sabi? Huwag kang matakot. Ako ay kasama nyo, kasama mo ako. Huwag kang madidismayed. Amen? At ikaw ay palalakasin ko at tutulungan. So sabi sa Matthew chapter 28 verse 20, tingnan po natin yung Matthew 28 verse 20. Sabi diyan, and surely I am with you always. Kung ngayon lang ba? Kahapon lang ba? Always. Amen. Sabi diyan, I am with you always. To the very end of the age. Amen. Kasi ang Diyos natin is, walang katapusan. Amen. Hanggang sa dulo, sasamahan po tayo ng Diyos. So, alam niyo ba kung bakit nagpatuloy yung mga shepherds? Do you know what kept the shepherds going? It was the hope of the coming Messiah. Amen? Noong panahon na yon, nagkaroon ng pag-asa itong mga shepherd. Amen? And that is the Christmas promise. Magkaroon tayo ng pag-asa. Amen? And when Messiah came, nang dumating ang Messiah, everything would be all right again. Amen? So, and that hope burned in the hearts and lives of the people of Israel and the people who love God and all the Christians. Amen? Nagkaroon tayo ng pag-asa. Amen? Dati, kahit mayaman, mahirap, kapag wala ka sa Panginoon, kapag hindi mo nakilala si Jesus, walang pag-asa ang buhay. Amen? Mapupunta tayo sa kapahamakan. Amen? So, bakit yung mga wise men nagpatuloy? Nagpatuloy sa paghahanap kay Jesus dun sa star. Amen? Kasi merong pag-asa. Every time that they would go out, sinesearch nila ang heavens, looking for the signs of the promise, yung promised Messiah. So they knew that when they saw it, kapag nakita nila itong Messiah, they must follow wherever it led them, itong star. So because it was a sign from God. So, mga kapatid, ang Christmas, ang Kapaskuhan, ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesus ay nagbigay ng pag-asa sa atin. Amen? So that is the Christmas promise. Pag-asa, hope. Amen? An impossible dream come true. Amen? Di ba? Merong kantang ganun The impossible dream. So sa atin, na ating pong nakilala si Jesus. Amen? Nagkaroon tayo ng pag-asa. Amen? Yung mga imposible ay nangyari sa buhay natin. Amen? Na dapat pupasok tayo sa impyerno, pero nagkaroon tayo ng eternal life. Na dapat wala tayong kaligtasan, nagkaroon tayo ng kaligtasan. Amen? So that is God's promise to us. An impossible dream come true sa ating mga buhay. Peace with God, which gives us hope for the future. So, alam natin na maganda magiging future natin. Amen? Merong future ang bawat tumanggap at nakakilala sa Panginoong Jesus. Amen? So, marami tayong naririnig na mga rumors of wars sa panahon natin ngayon. Di ba? Marami na pong gera na nagaganap. Nakikita natin, and even us is endangered. Tayo po sa Pilipinas is endangered. Amen? Dito sa mga wars and rumors of wars, alam naman po natin yan. Maybe, also yung mga sickness, yung pain, failure, mga struggles natin, sakit, karamdaman. Amen? Dinadaanan po natin yan, mga kapatid. But, ang sabi ni Jesus, ako ang inyong pag-asa. Si Jesus brings hope and comfort. Siya po ang nagko-comfort sa atin. Amen? Ako po, naranasan ko po yan. Amen? Nung ako po ay nagkasakit, si Jesus sa loob ng kwarto, siya lang yung nagko-comfort sa akin. Kasi walang makalapit sa akin eh. Amen? At walang maka-comfort sa akin sa pain na nararamdaman ko. Amen? Si Lord lang talaga, si Jesus lang. During our time of struggles, during our time of pain and sicknesses, and even yung mga broken-hearted natin, amen, God is our hope. Siya lang ang pag-asa at ang ating
comfort. Amen. So, mga kapatid, the coming of Jesus signifies future hope of heaven. Amen. Ito po yung inaasam-asam natin. Totoo, gusto natin, manatili tayo dito sa mundo. Amen. Di naman tayo pwedeng manatili dito, di ba? Amen. Lahat tayo ay matatapos ang buhay. Amen. Hanggang anong taon? 60, 70, 80, o 90. Matatapos din ang buhay natin. Pero alam natin, we are at peace na meron tayong future in heaven. Amen. That eternal life. Amen. Yun ang paka-importante. Kaya dapat yun ang binabantayan natin at iniisip natin na God is faithful. Amen. Kapag ako'y lumapit sa Diyos, kapag tinanggap ko yung regalo niya sa akin, amen, regalo, Jesus is the gift ng God sa atin. Amen. Siya ay regalo sa atin ng Diyos. So kapag tinanggap natin yan, God will return to bring eternal peace sa atin. Hindi lang peace dito sa mundo, but eternal peace after our life here on earth. Amen. Di ba ang sarap na meron tayong pag-asa, hindi na natatakot na naku, pag namatay ako, paano na? Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Dapat alam natin. Alam natin kung saan tayo pupunta. We have an eternal peace with God. Sabi nila, ay, walang taong nakakaalam kung saan siya pupunta. Tayo, dapat alam natin. Kasi, sino ba? Hindi to dahil sa mamamagitan ng ating kabaitan, mga sarili nating kabaitan, or mga sarili nating mga gawa na mabubuti. Alam natin dahil tinanggap natin si Jesus. Tinanggap natin yung regalo ng Diyos sa atin na si Jesucristo para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Amen po ba mga kapatid? So alam niyo mga kapatid, tayong lahat, mahal na mahal tayo ni Jesus. Amen. Binigay niya ang buhay niya sa atin. Binigay niya para lamang magkaroon tayo ng eternal hope and eternal life. Amen? So we have the hope for the future. So mga kapatid, the coming of Jesus signifies our future hope of heaven. So this is what Jesus did. Ito po ang ginawa ni Jesus sa mga buhay natin. He took our place on the cross and gave us joy, hope, and future. Amen. Instead na tayo po yung dapat na maipako sa krus, siya po ang gumawa nito para magkaroon tayo ng kagalakan, magkaroon tayo ng pag-asa, at magkaroon ng future, at magkaroon ng kalinisan. Amen. So, parapakan naman natin ang Panginoon Jesus sa buhay na binigay niya para sa atin. Amen. So, God is faithful in His promise of hope of future. Amen. Yung pag-asa para sa ating mga kinabukasan. Amen. So, lastly, mga kapatid, in conclusion, amen, Christmas made the difference. So, ang Kapaskuhan, ang Christmas, ay nagkaroon ng change sa mga buhay ng bawat isa. Amen? So, God wrapped up a gift. Amen? Si Jesus yun, di ba? Siya ay binalot parang regalo para sa atin at ibinigay siya sa atin. So, kailangan lang i-accept natin yung regalo, ang Panginoong Jesus. I-accept natin. Then we receive all God's promises. Kapag tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, mga kapatid, lahat ng promises ng Diyos, ibibigay niya sa iyo. Amen. Ang gusto ng Lord, tanggapin natin si Jesus as a gift. Amen. Upang matanggap natin ang lahat ng mga promise ng God. Because God is with us. Amen. God with us. Kasama natin ang Diyos. So, meron tayong help for now and hope for the future. So, you do not have to worry. Hindi natin kailangan mag-worry. Amen. Because God is in control. Ang lahat ng buhay natin, ano man nangyayari sa atin ngayon, God is in control. And we can be relaxed
enjoy our life and trust God. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo mga kapatid. So mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, be joyful, fear not. Huwag tayong matakot. Ano ba yung kalagayan mo ngayon? Mayroon ka bang dinaramdam ngayon? Meron ka bang problema? Meron ka bang sakit? Huwag kang matakot kasi God is in control. Amen? Fear not and trust God. Magtiwala ka lang sa Diyos. Amen? So itaas po natin yung ating mga kamay, mga kapatid. And take this declaration from God. Hingin natin to sa Panginoon. We declare, Lord, that we are going to receive a special favor today. Tatanggap po kami, Panginoon, ng special favor from you, Lord God. Lord, ang aming pong breakthrough is coming. Amen. Yung mga breakthroughs ng buhay namin, Panginoon, ay darating, O God. And God is going to give us the desires of our heart. Ano man yung hinihingi po namin, ayon sa kalooban ng Diyos, ay ibibigay mo po ito sa amin, Lord God. Everything, Lord, na pinramis mo, Panginoon, will come to pass. Lahat po ng mga promises mo sa iyong salita, Panginoon, ay mangyayari sa mga buhay po namin, Lord God. Truly, God is faithful. God is faithful sa bawat isa sa atin na nagmamahal sa Kanya. Lord, marami pong salamat, Panginoon. Lord, we receive a special favor. Lord, we receive healing, Lord God. Lord, mayroon pong kagalingan sa lahat ng aming mga karamdamang pisikal, sa lahat ng karamdaman namin spiritual, Panginoon. Lord, sa karamdaman namin sa emotional, Lord God, mayroong kagalingan, Panginoon. Just you are faithful, Lord God, to deliver us, Lord God. You are faithful to provide every need, Panginoon. Ipoprovide mo lahat ng aming pangangailangan. Lord, iingatan mo kami, Panginoon. Magkakaroon kami ng mga breakthroughs sa buhay namin, Lord God. Lord, we declare it, Lord God, by the powerful name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Good morning po sa lahat from Luzon, Visayas, Mindanao, and International. Good morning din po sa ating mga leaders, especially po kay Apostle and family, at sa lahat po ng Exicom leaders and family. Salamat po sa buhay ng aming leaders dito po sa Bicol District, sa pangunguna po ni Rev. Noli at Pastor Vilma Tangilon. Sapagkat ako po ay nabigyan ng pagkakataon na makapagbahagi po ng aking testimony. Ako nga po pala, Sister Elena Pandes from Bicol District, nanay ng 5 anak. Gusto ko po ibahagi sa inyo kung paano po pinagpala ng Panginoon ang aming pamilya. Nagsimula po ako makakilala sa Panginoon, isa pa lamang po ang aking anak. Ako po ay tinuruan na makapagbigay ng tithes and offering. Truly, God is faithful. Kaya sinunod ko po ito. Ang asawa ko po ay isang OFW at hindi pa po siya nakakilala sa Panginoon. Kaya po kami ay persecuted. Pinagbabawalan niya po kaming magpunta sa church at higit sa lahat, galit po siya kapag nalalaman niya na kami po ay nagbibigay. Pero dahil sa salita ng Diyos na pinanghawakan po namin sa Malakay chapter 3 verse 10, sabi po, bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. Ito po ang pinanghawakan ko at ginawa ko habang ako po ay sumusunod sa Diyos at nagtataguyod at nagpapalaki sa aking mga anak. Kasi po ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako sa akin. Ang ginawa ko po, tuloy lang po ako sa pagbibigay. Hindi lamang po sa tithes and offering, kundi pati sa first fruit at sa project sa simbahan. Hagay at iba pang mga pagkakataon na makapagbigay.
Sinasamantala ko po iyon at ito ay itinuro ko rin sa aking mga anak, ang pagbibigay. At ang aking pong mga anak sa ngayon, lahat po sila ay marunong na at sumusunod sa larangan ng pagbibigay. Pero dahil tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako, hindi ko po namalayan na 3 na pala ang nakapagtapos sa aking mga anak at lahat po sila ay pumasa sa board exam. Ang panganay ko po ay teacher sa kasalukuyan at siya po ay nagtuturo na. Yung pangalawa naman po ay computer science at yung pong pangatlo, fresh graduate nursing at fresh na fresh din po na sapagkat siya ay pumasa. At isa na po siyang registered nurse sa ngayon. Ang Diyos po ay tapat sa kanyang pangako. Kaya huwag lamang po tayong magbigay, magsamang magbigay ng ating mga ikapo, love offering, first fruit at hagay. Sapagkat sa tamang panahon, tayo po ay mag-aani kung hindi po tayo magsasawa. Lahat po tayo ay pagpapalain ng ating Panginoon. Yun lamang po, marami pong salamat at muli, magandang umaga po sa lahat. Receive this blessing. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face shine upon you and be gracious to you. May the Lord lift His countenance over you and give His peace. Shalom and God bless. We are the Joshua generation, ready for battle, possessing every land. Molded, prepared, and trained by His mighty hand, taking every tribe and nation. Determined to fight, we're here to establish His kingdom, shaking the nations, 'cause the King is about to come. Arise, Joshua generation, show forth His praise and our salvation. Jesus, you are exalted. We are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Lord, we lift your name on high. We are the Joshua generation. Joshua generation, Ready for battle, possessing every land. Molded, prepared, and trained by His mighty hand. Joshua generation, Taking every tribe and nation. determined to fight, we're here to establish His kingdom, shaking the nations, 'cause the King is about to come. Arise, Joshua generation, show forth His praise and our salvation. Jesus, you are exalted. We are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Lord, we lift your name on high. Determined to fight, we're here to establish His kingdom, shaking the nations, 'cause the King is about to come. Arise, Joshua generation, show forth His praise and our salvation. Jesus, you are exalted. We are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Lord, we lift your name on high.
you are